nating puso sa pagsamba, buo nating lakas, buo nating kaluluwa. Tayo pong lahat ay magsitayo. Purihin natin ang Panginoon. Manalangin po tayong lahat. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito. Kami po'y nagpapasalamat. Tunay nga po na inaalay po namin ang aming buhay sa iyo, ang aming mga sarili bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod po sa inyo. At magsipagbago na po kami ng kaisipan, sabi po sa Romans 12:1 and 2. Tunay nga, O Diyos, mabubuhay kami dahil sa iyo. Hindi po sa anumang mga bagay na tinatangkilik dito sa mundo, kundi Panginoon, sa iyo dahil ikaw po ang Diyos na aming manlilikha. Purihin ka sa umagang ito, anuman po ang mga problema namin, Panginoon. Tunay, Lord, na maghain po kami sa iyo ng sakripisyo ng pagpupuri at tunay na bababa po ang presensya mo sa pagpupuri at pagsamba ng iyong mga anak. Kaya Panginoon, inaanyayahan po namin ang banal mong Espiritu Santo na siyang manguna sa bawat isa sa amin at tunay buong puso namin iaalay, Panginoon, ang aming pagpupuri, ang aming pagsamba sa iyo dahil ikaw nga po ay Espiritu at katotohanan. Kaya Panginoon, ibinibigay po namin ito sa iyo sa umagang ito. Lahat po, Panginoon, ng hadlang, sinasaway po namin, pinapaalis po namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat ng distraction, ang kaaway, Panginoon, ay umalis dito sa lugar na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At patawarin kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Kung meron mang karumihan sa aming mga puso, Lord, pakialis din po ito at tunay, Panginoon, na ang presensya mo ang siyang bumuhos sa umagang ito. At maranasan po namin, Panginoon. At tunay, Lord, kami magagala, kami, Panginoon, ay magpupuri sa iyo ng buong buhay, kalakasan, Panginoon. Buong isip, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Inaalay na po namin ang aming mga sarili sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah! Woo! Purihin natin ang Diyos! Okay. Araw-araw pupurihin natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah! Amen. Woo! Purihin ka, O Diyos! Anumang panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, araw-araw ka namin pupurihin. Hallelujah! Whoa,
katulad, wala kang katulad. Hallelujah! Wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad. Hallelujah! Anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. At ikaw pa rin. Oh, 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 ikaw pa rin. Hallelujah! Lahat ng may hininga, purihin ang Diyos. Amen. Lahat ng may hininga, purihin natin ang Panginoon nang may kagalakan sa ating mga puso. Amen. Hallelujah! Woo! Amen. Purihin natin ang Diyos. Hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Ko'y mapupuri sa lambak at bundok. Kung may alinlangan, sa Diyos katiyakan. Ako'y mapupuri, ano man ang mangyari. Papuri sandata, ako ay aawi. Hanggat nabubuhay, di mapipigil, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ako'y mapupuri, ano man ang damdamin. Ang Panginoon ang bahala sa atin. Papuri sandata, higit pa sa tulog. At ikaw ay papuri, ang Diyos ay maghari. Hanggat nabubuhay, di mapipigil, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay. Diyos ang papuri alay. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Di mapipigil ang pagpupuri sa Diyos habang tayo nabubuhay. Amen? Sapagkat siya ay dakila. Siya ang ating hari. Amen? Dakila, ikaw ang hari. Ika'y namatay at bumangon muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa'yo ay wala nang makapapantay. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari. Ika'y namatay at bumangon muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa'yo ay wala
kang papuri alay. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay. Ng Diyos ang papuri alay. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Woo! Purihin natin ang Diyos sapagkat siya ay buhay. Siya ay tapat. Siya ang hari. Amen? Kaya lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Yahoo! Hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may Hallelujah! hininga, purihin ang Panginoon. Woo! Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Purihin ka, O Diyos. Karapat dapat kang purihin ang iyong mga anak. Kaya kaming lahat na may hininga ay pupurihin ka namin, Panginoon. Sasambahin ka namin, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka. Sambahin natin ang Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan. Sa'yo ako ay lalapit, dadamhin ang iyong pag-ibig. Susundin ko ang iyong nais, mukha mo ang siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo'y umaasa, sa yakap mo'y umaasa. Pag-ibig mong di nagmamaliw, tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, san ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, habang buhay pa lilingkuran. Sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo, tanging sandigan ko. Pusong tapat sa aking likhain, Diyos mo ang tanging yayakapin, ika'y susundin. Sambahin ka, O Diyos. Sa'yo ako ay lalapit at dadamhin ang iyong pag-ibig. Sa'yo ako ay lalapit, dadamhin ang iyong pag-ibig. Susundin ko ang iyong nais, mukha mo ang siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, amen.
natin ang Panginoon. Pusong tapat sa aking likhain, O Diyos. Sa araw-araw, Panginoon, sasama sa iyo, sapagkat ikaw ay tapat. Ikaw ay mabuti. Sambahin natin ang Panginoon. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa iyo, san ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, habang buhay paglilingkuran. Sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo tanging sandigan ko. Pusong tapat sa aking likhain, krus mo ang tanging yayakapin. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa iyo, san ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, habang buhay paglilingkuran. Sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo tanging sandigan ko. Pusong tapat sa aking likhain, krus mo ang tanging yayakapin, kay susundin. Okay. Hallelujah. Okay. Susundin. Pusong dalisay sa aking likhain. Sambahin ka, O Diyos. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ikaw ay parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan,
pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ikaw ay parangalan. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Sabay ikaw, Diyos. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Handog ko'y pagpupuri sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Hallelujah! Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may buhay, purihin ang Diyos. Amen! Purihin ka, O Diyos. Sabi nga po, di mapipigil. Di ba? Ano kasunod? Di mapipigil. Ang Diyos ay buhay. Amen? Nararamdaman niyo po ba? Amen. Dahil nandito po tayo. Salamat sa Panginoon. At tunay nga na, sino po dito yung nagagalak? Nagagalak po ba? Sige nga, makikita yan sa ating mga galaw, sa ating mga mukha. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Woo! Hallelujah! Sapagkat ang Diyos ay buhay, hindi mapipigil ang ating pagpupuri sa Kanya. At hindi tayo tatahimik. Amen? Dahil siya ay buhay. Batiin natin ang bawat isa. Sige po. Nang may pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon. Ito yan. Yung, ano nga ba yun? Purihin ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Ayan. Tagalog na ng praise. Lahat ng may hininga, muli, purihin ng Panginoon. Woo! Hallelujah! Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon.
Hello. Ayan. Alam ko na lahat tayo ay pinagpala ng ating Panginoon Diyos at tayo ngayon ay naririto upang siya ay purihin, sambahin at makapakinig ng kanyang salita na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Sino po ang gustong itaas sa kanyang buhay ang kabutihan ng Panginoong Hesus? Sino po ang gustong mauna? Ay, pinagpala ba tayo? Ayan, si Ate Marlene. Palapakan natin ng Diyos. Amen. Purihin ng Diyos. Maraming salamat po sa Panginoon dahil kagabi talaga ang sakit ng... Hindi ko maraman kung anong alas 2 na, hindi ako makatulog. Talagang walang paglagyan yung aking sakit. Talaga ang sakit ng... Hindi ko alam kung saan ako papaling kasi masakit talaga. Pero nag-pray ako at nagpapasalamat ako sa mga inon kasi okay na ako ngayon. Kasi nag-first ako ngayon kasi may event kasi kami mamaya ng may kasi yung apo kong mga kasama ko dyan na bata, may binyag ngayon, birthday pati ng kasabay ng birthday. Magsisikan ako, sabi niya ng, na anong oras ka uwi kasi walang mananalangin. Sabi niya, ala, baka mamaya nagkakainan na kayo pag uwi ko. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon at pinag-pray ko rin yung ating itong panahon na to na maging okay. Kasi doon sa amin talaga bumabaha. Paglabas mo lang, minsan walang tricycle kasi baha, ayaw nilang pumasada. Papasok pa nga lang, isisingiling ka ng 150 kasi iikot daw sila. Ganun po kamahal ang tricycle pagbaha. Kaya hindi po kami makalabas pagbaha. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi paglabas ko, tinanong ko yung anak ko, sabi ko kung baha doon sa hindi naman daw. Kaya pinupuri ko at pinapasalamatan kasi sabi ko, Lord, loobin mabukas na maging maayos ang panahon. Kasi maaga akong sasamba. Kaya nagpapasalamat at pinupuri ko talaga ang Panginoon. Talagang sa Diyos ang kapurihan. Amen. Ayan. Alam ng ating Panginoon Diyos ang hangarin ng ating mga puso, kaya binigyan tayo ng magandang panahon. No? Kaya salamat sa Diyos ang kapurihan. No? Meron pa po ba? Ayan. Si Ate Arlene. Magandang umaga po sa inyo lahat. Same problem kay Ate Marlene. Kasi di ba kagabi malalakas ang ulan. Ngayon, nangangamba ako. Same problem din kasi nagmumotor ako. Tapos, wala nang daanan na hindi binabaha. At the same time, yung bahay namin may waterfalls. So, ayaw kong iwan kasi baka bumaha. At the same time, bumaha din dun. Pumasok yung tubig. Sabi ko, Lord, walang hadlang sana bukas para makapagsimba. Sabi ko, pero hindi naman magtatagal ang ulan. So, nakatulog. Itong umaga kaganina, malakas din. Sabi ko, Lord, parang hindi ako makakasimba, pero walang hadlang. Makakapagsimba ako. Praise God, umaraw. At nandito ako ngayon nakapagmotor, walang baha, walang ulan. Sa Diyos ang papuri. Ayan, tunay nga na kung tayo ay nakakadalo sa, nakakapunta sa gawain ng ating Panginoon Diyos, yung kagalakan ng ating mga puso ay talaga naman walang pagsidlan. Kaya walang dahilan para hindi tayo humakbang sa gawain ng ating Panginoon Diyos. No? Kaya salamat sa Diyos sa kapurihan. Ayan, sino pa po ang gustong itaas ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos? Hallelujah. Wala na? Wala na. Alam ko naman na talagang, ayun, si ate sa labas, Mariel. Si ate Mariel. Tumago sa salamin.
Ayan, palapakan natin ang Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa pagkakataon na to. Actually, a week ago nagtatampo na ako. Hindi kay Lord. Nagtatampo na ako sa anak ko. Kasi may financial crisis ako talaga na. Sabi ko, hindi ako iiyak. Naiiyak ako lagi. Hindi ako pupunta sa harap. Kaya ayoko nagpapatotoo. Pero kailangan. So, ang nangyari po, we almost had an argument. Kasi pag nagsasalita siya sa akin, parang ang feeling ko matigas. Parang hindi, wala ka ng room to say, pwede, paka naman, pwede sa other time, pagbigyan mo ako. Hindi, talaga wala ganito, matigas. Sabi ko, Lord, bakit ganito? Sana pala, marami akong sana when I was younger. But, after a month, sinurprise niya ako. Bumili siya ng medicine ko. Kasi yun ang priority. Hindi ako pwede mag-stop eh. I am stage 4 CKD na gustong ibaba ni Lord at saka ng nepro to 2 or 3. So, ang isa sa blessing, wala akong manas. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. And I have been urinating ng regular everyday. Ilan ba tayo? 3-4 times a day? Yung iba kasi wala na, tapos ang bilis magmanas. Nagpapasalamat ako kasi, napakabuti pa rin ng Panginoon. Nakakapaglakad ako, ngayon walang tungkod. Sa tulong din niya. And, nung nagpunta siya, binilhan niya ako ng milk, good for until August. And then, yung milk ko is low protein. Hindi ako pwede ng high protein na milk for nepro. And then, yung aking amino acids for ketosidion is good for until August 15. Nayakap ko siya, nahalikan ko, sabi ko, anak, love mo pa rin pala si mami. Sorry nagtatampo kasi mga nanay talaga sensitive pag senior na eh. But thank you Lord, praise you kasi kahit ganun yung anak ko na medyo talagang matigas magsalita siya since nag-asawa. May qualification pa. But I praise God kasi isa yun sa anxiety ko na 1 down. May iba pa, pero 1 down. Kaya praise God, tinatouch mo yung heart ng mga families na mahalaga ang magulang at relasyon sa anak. Thank you, Lord. Walang imposible sa ating Panginoon Diyos at walang ibang makakatulong sa ating kundi ang ating Panginoon Diyos. Ayan. Ihanda na po natin ang ating puso't isip sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos at tinatawagan ko na po ang magpapahayag ng salita ng Diyos, Pastor Nunon Casibero. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Actually, kanina talaga paggising ko rin, ang prayer ko, Lord, patilayan niyo pong ulan. Dahil alam ko na magiging dahilanan man po yan sa iba nating mga kapatid para hindi sila umattend. Naintindihan po namin kung ang lugar nyo ay binaha at talagang kayo ay naapektuhan. Pero kung hindi naman, ay walang dahilan mga kapatid. Walang dahilan. Alam niyo po, mahilig ako mangolekta ng mga nakakatawa nakikita ko isa sa FB at gusto ko lang i-flash yung isang nakita ko. Pakitingnan niyo po ito. Yan. Medyo, ako lang mapapalaki. Sabi niya, Lord, I give you my whole life. Diba? Sabi ng pusa, umulan nga lang, di ka na nagsimba. Okay. So, bato-bato sa langit, ang tamaan ay guilty. Ano lang yan, paalala lang po yan sa ating mga kapatid, huwag po nating hayaan. No? Meron nga akong minsan napapanood na kahit bahang-baha na,
hindi pa rin hadlang para hindi siya maka-attend ng church. Amen? No? Yan. So, wag nating hayaan na tayo ay masilip ng ating mga alagang hayop sa bahay. Kaya kapatid. So, purihin ang pangalan ng Panginoon at talagang napakabuti niya. Binigyan niya tayo ng magandang panahon para tayo ay makapunta sa gawain ng Panginoon. Amen? So, handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Praise God. Panginoon, maraming salamat po muli sa umagang ito na kayo po ay may handang espiritual na pagkain para po sa iyong mga anak. Salamat po, Ama, dahil patuloy po na inyo pong tinutugunan ang pinakamalalim na pangailangan ng aming puso at yan po ay ang makilala at patuloy namin kayong maranasan sa aming buhay. Kaya sa umagang ito, Panginoon, muli po dalangin ko na ipagkaloob niyo po sa bawat isa ang espiritu ng kapahayagan, ang espiritu ng karunungan ninyo upang lalo po namin kayong makilala, O Diyos. Hindi natin ito na natapos noon. Gusto ko lang pong magbigay po ng halimbawa sa inyo. Halimbawa ng mga tauhan sa Biblia na dahil kilala nila ang Diyos, sila ay nagtiwala sa kung sino ang Diyos. At yung pagtitiwala nila, yun ang nagdulot ng sabihin natin kaganapan. O dahil sa kanilang pagtitiwala, natanggap nila ang pinangako ng Diyos. Okay? So, ang una natin titingnan ay si actually, ang tawag sa niya ay ama ng palataya na nagkakamali. Sino siya? Si Abraham. Okay? Si Abraham. Mabasa natin sa Romans chapter 4, pagmula na natin 20 hanggang 21, yung sitwasyon ni Abraham, alam mo na ilan tayo sa nangyari kay Abraham. Okay, alam natin na siya yung pinangakuan ng Diyos, na siya magiging ama ng malaking bansa, ng magiging marami ang kanyang saling lahi. Pero alam natin na si Abraham ay siya ay sabi natin matanda na. Pero patuloy na sinasabi ng Diyos sa kanya na
maging ama. So tingnan natin sinabi rito. Sabi rito sa Tagalog, hindi siya, siguro basahin ko yung verse 19. No? Sabi rito, mag-iisang daang taon siya noon at uugod-ugod na. No? Ang asawa naman niyang si Sarah ay baog. Gayunman, hindi nanghina ang kanyang pananalig. Okay, dahil ano ba sabi ng Panginoon sa kanya? Sabi sa verse 18, ito ang pangako ng Diyos, kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Okay, pero anong kalagayan ni Abraham? Mag-iisang daang taon na siya. Okay, no? Meron ba kayong alam na mag-iisang daang taon naging ama pa? No? Nagkaanak pa? No? Siyempre sa kanyang asawa? No? Wala, no? Sa panahon natin ngayon, wala tayong makikita ng gano'n. Pero, ang sabi rito, ang asawa naman niyang si Sarah actually si Sarah ay, kung di ako nagkakamali, siya ay 90 years old. So imagine nyo, 100 years old at saka 90 years old. Pero, ang sabi rito, itong maganda sinabi sa verse 20, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Bakit? Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Amen? So, ibig sabihin, habang tumatanda si Abraham, hindi siya yung, mangyayari pa kaya yung pangako ng Diyos sa akin? Hindi na siguro. No? Hindi. Sabi rito, lalong tumibay yung kanyang pananalig sa Diyos. At pinuri pa niya ang Diyos. Na siguro, talagang dahil nagtitiwala siya na tutuparin ng Diyos ang pangako niya, talagang by faith, nagpuri na siya sa Panginoon. Amen? Kasi, kung naalala niyo, may dumalaw na mga bisita sa kanila. No? At actually, mga anghel yon. At sabi nga, sa susunod na taon, magkakaanak sila. Okay? So, yun ang pinanghawakan nila. No? Yung pangako ng Panginoon. Dahil kilala ni Abraham kung sino ang Diyos. Ano bang pagkakilala ni Abraham sa Diyos? Ang sabi dito, nananalig siya na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. God is able to do what He has promised. So, ang kanyang, kumbaga yung attribute o yung katangian ng Diyos na kanyang pinanghawakan ay yung katangian ng Diyos na siya ay makapangyarihan. Walang imposible sa Kanya. Amen, mga kapatid? No? So, nakita nyo yung nagtiwala si Abraham dun sa katangian na yun ng Diyos. At dahil doon, natanggap niya yung pangako ng Panginoon. So, maring tayo din. Meron tayong sitwasyon, meron tayong pangailangan, pero alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako at yun ang ating pangahawakan. Amen. Kahit ano pang negatibong sinasabi ng iba, kahit ano pang negatibong sitwasyon, pero hindi natin tinitingnan yun. Ang tinitingnan natin na ng ating Diyos ay makapangyarihan. Amen? Now, pangalawang magandang halimbawa sa Bible na nagtiwala sa Panginoon, si David. No, si David, nung siya ay medyo bata pa, alam natin yung talagang kilalang kwento na kanyang hinarap, yung higanting champion ng mga Pilisteo na walang iba kundi si Goliath. Okay? So, tingnan lang natin, no? Hindi ko naman ito masyadong bibigyan pa ng mahabang paliwanag. Pero ang gusto ko lang makita natin, ano ba yung katangian ng Diyos na pinanghawakan ni David? Kaya niya hinarap ng buong tapang itong si Goliath. Sa 1 Samuel chapter 17, verses 45 to 47, ang sabi rito, ito na yung yung kaharap na niya si Goliath. No? So, sabi rito, sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw,
Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinamak. Ibibigay kanya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipakakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay. At makikita ng lahat na narito na makapagliligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat, siya'y makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin. Amen. So ano yung pinangawakan ni David? Na ang kanyang Diyos ay makapangyarihan. Amen? No? Na kahit gaano pang kalaki yung kalaban niya, alam niya, natutulungan siya ng Panginoon na lupigin yung kaaway niya. Kasi naranasan na ni David yun eh. No, naranasan niya na yun nung siya nagbabantay ng mga tupa, merong darating na leon o kaya darating na oso at ang gagawin niya, sa tulong ng Panginoon, no, palagay ko sa pamamagitan din ng yung kanyang tirador, yung slingshot niya, ay napatay niya yung mga mababangis na hayop na yon. Kaya nung hinarap niya si Goliath, hindi niya tinignan yung laki ni Goliath. Ang tinignan niya, ang laki ng kanyang Diyos. Amen? So kung meron tayong mga kinakaharap na mga kaaway o kaya mga sabihin nating mga hamon sa buhay natin, napakagandang alalahanin natin ito na huwag natin tingnan yung laki ng ating problema o hamon sa buhay natin. Ang tingnan natin kung gaano kalaki ang Diyos. At magtiwala tayo sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Amen. So, yan po ang pangatlo, yung ating pagtitiwala. Kung kilala natin ang Diyos, tayo ay magtitiwala sa Kanya. So, tayo pumunta sa pang-apat. Kung kilala natin ang Diyos, tayo ay maglilingkod sa Diyos. No? Service. Dahil sabi nga sa Epeso, Kabanatang 2, Talatang 10, Ephesians chapter 2, verse 10, tayo kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Okay? So, sino po rito ang naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya niya sa Panginoong Yesus? Sa kamay. Amen. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng ating mabuting gawa. Amen? Pero tayo ay naligtas para sa mabubuting gawa. We were not saved by good works, but we are saved for good works. We were saved for service. Tayo ay naligtas, hindi ng ating mabuting gawa, kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Yesus, pero tayo ay niligtas ng Diyos para maglingkod ngayon sa Kanya. No, yung sinasabing good works dyan, kasama na din yung paglilingkod natin sa Panginoon. Okay? Meron pang 2 talata sa Bible na sinasabi na tayo ay tinawag ng Diyos para tayo ay maglingkod sa Kanya. Hebrews chapter 9 verse 14. No? Na He cleansed our conscience that we may serve the living God. At sa Revelation chapter 5 verse 10, sabi doon, He has made us kings and priests to serve our God. Hindi natin titingnan yung mga talatang yan. Pero tayo ay ginawang mga, sabi doon? Mga hari at mga saserdote para maglingkod sa Diyos. So, sino rito ang tinawag ng Panginoon para maglingkod? Taas ang kamay. Amen. Sabi nga, if a commission by an earthly king is considered an honor, how can a commission by a heavenly king be considered a sacrifice? Ako lang kung isama kayo yan dyan. Sabi ni David Livingstone yan, isang missionary sa Africa. Sabi niya, kung ang pag-atas ng isang makalupang hari ay isang karangalan, o halimbawa,
Halimbawa lang, pinatawag ka ni BBM, no? Sa Malacanang. Diba? Sabi, Marvin Pramil, no? You are invited by our honorable president, diba? You will be appointed, no? As ano kaya? Head of the Department of Foreign Affairs. Di ba? So Marvin, tatanggi ka ba doon? Ay, yes daw. Tatanggi daw siya. And then, kunwari na lang, halimbawa, kunwari. E di, siyempre, isang karangalan yun, di ba? No, aba, pinili ako ni BBM para maging head ng Foreign Affairs. No? Siguro nakita niya yung aking kulay. Pwede ako sa okay. Hindi ba malaking karangalan yon? Amen? Tayo, tinawag tayo ng pinakamataas. Na? Higit pa sa sinamang pangulo o prime minister ng anumang bansa, tinawag tayo para maglingkod sa Kanya. Sabi nga dito, pag tayo tinawag ng Diyos, wag nating tingnan yun isang sakripisyo. Diba? Hindi yun isang sakripisyo. Yun ay isang pribileyo. Amen? No? Isang talagang karangalan. Now, marami mga talata sa Biblia na sinasabi sa atin na tayo ay maglingkod sa Diyos. Siguro isa lang babasahin ko rito sa Deuteronomy chapter 10 dahil sa Deuteronomy, yung Deuteronomy chapter 11 verse 13. No? Ito ay utos sa atin ng Panginoon na tayo maglingkod sa Kanya. Ang sabi rito sa Deuteronomy chapter 11, kasi babagitin ko rin itong verse na ito mamaya. Okay, ang sabi rito, kaya nga sundin ninyo ang utos na sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang Panginoong Diyos at paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. So, ibigin natin ang Diyos at paglingkuran natin ang Diyos ng buong puso at kaluluwa. Okay? At naalala niyo yung sinabi ni Joshua, bago siya, medyo may edad na rin si Joshua at alam niya hindi na siya magtatagal, ang sabi niya sa mga Israelita sa Joshua chapter 24 verse 15, no? Ito'y familiar na talata sa atin. Sabi niya, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos ang sinasamba ng inyong mga ninuno, at binanggit niya iba't ibang mga bansa rito. Ngunit ako at ang aking angkan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen? So, nasa atin dyan no? Para sinasabi ni Joshua sa mga kababayan niya, piliin nyo kung sino paglilingkuran nyo. Pumili kayo. Pero saga ng akin at ng aking pamilya, kami ay maglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, tayo kaya, kanino tayo maglilingkod? Kanino? Okay, so maging katulad tayo ni Joshua na saga ng atin at ng ating pamilya, no? Tayo ay maglilingkod sa Diyos. Okay? It is a calling, service is a calling, it's a command, and it is a commitment. No? Gumawa ako ng sarili kong definition ng service at ito yung aking definition. Service is to serve is to surrender our lives, including our time, our talent, our treasures,
for His purpose. Ang paglilingkod ay yung pagsuko ng ating buhay, kasama na doon yung ating panahon, yung ating mga talent, mga kakayanan, at yung ating pera para sa layunin ng Diyos. At actually, kakaiba kasi ang layunin ng Diyos. No? Pwede nating iuko lang buhay natin sa ibang layunin. Sabi natin, makalupang layunin. Pero tangi ang layunin lamang ng Diyos, ang layuning magpahawalang hanggan. Only God's purpose is eternal. Yung ibang mga purpose, layunin, ano lang yan, pansamantala. And it is to be ready to be used at God's disposal. Yung maging handa tayong sundin. Tayo gamitin ng Diyos para sa kanyang layunin. No? Naalala ko yung, kilala niyo po si Pastor Peter Tanchi, no? Pastor ng CCF. Naalala ko yung kanyang testimony. Kristiyano na siya, pero ang kanyang goal sa buhay, ito ang hangarin niya sa buhay, ang goal niya ay maging pinakamayamang, parang businessman, no? Sa Asia. Parang ganon. No? At kaya, dahil yun ang goal nyo, talagang sobra siyang nagpakapagod, no? Nagpakahirap para talaga ma-meet yung goal niya. Pero nangyari sa kanya, siya ay na-hospital. Okay? First time lang doon niya na siya ay na-hospital. Huh? At nangusap ang Lord sa kanya. Ang sabi ng Lord sa kanya, stop playing games. I want your life completely. No? Tumigil ka na sa paglalaro. Gusto ko ang buhay mo na buong-buo mong ipagamit sa akin. Amen? No? So, nung time na yung kinausap siya ng Panginoon, pinakita ng Panginoon sa kanya na wala na talagang ibang mas mahalaga sa buhay kundi maglingkod sa Diyos. Sumunod sa kalooban niya. So, sinuko niya na yung kanyang ambisyon na yon. At nung siya ay sumunod sa tawag ng Panginoon, siya ay naging pastor ng CCF. No? At alam natin na yung church na yan ay ginagamit talaga ng Panginoon. No? Alam ko na marami silang mga na-establish na mga churches sa iba't ibang lugar, sa ibang bansa. Dahil sinuko ni Pastor Peter Tanchi yung kanyang buhay para gamitin ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Amen? So, paano ba tayo maglilingkod? Now, gusto ko lang i-share ito dahil naalala ko yung isang kapatiran, sabi niya, gusto kong gamitin ako ni Lord, no? Pero hindi ko alam kung saan, no? Kayo ba, gano'n din ba ang ang inyong question ngayon? Oo, gusto kong magpagamit kay Lord, pero saan ba ako gagamitin ni Lord? No, maring iba sa inyo, alam nyo na. Pero maring iba, hindi pa. So gusto ko lang i-share ito. Ito ay nakuha ko po sa libro ni Rick Warren, yung Purpose-Driven Life. Bigay lang ako ng 3 simpleng hakbang para malaman natin paano ba tayo magpapagamit kay Lord. Una, we need to know how God shapes. You need to know, and I need to know, how God shapes you for His ministry. Kailangan alam natin kung paano tayo hinubog o hinihanda ng Diyos para sa paglilingkod sa Kanya. At gagamit tayo ng acronym na SHAPE. Okay? So, etong SHAPE, kasi yung SHAPE yung parang hugis, no? Yung hubog. Sa bawat isang letra na yan, merong ibig sabihin yan. Okay? So, number 1, S stands for spiritual gifts.
mga spiritual na kaloob. Nasabi sa 1 Corinthians chapter 12, basahin ko na lang, 1 Corinthians chapter 12, verses 5, 7, and 9. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Okay? Amen, mga kapatid? May iba't ibang paraan ng paglilingkod. Sabi rito, ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. So makita natin dito na bawat isa ay binigyan ng kaloob. Okay? Sino yung bawat isa na tinutukoy doon? Bawat isang Kristiyano na member ng katawan ng ating Panginoong Yesus, merong kaloob. At yung kaloob na yon ay para daw saan? Para ito sa ikabubuti ng lahat. Okay? So hindi yan kaloob para lang sa'yo. Pero yan ay binigay ng Diyos sa'yo para makapaglingkod ka o makatulong ka sa iba pang bahagi ng katawan ng Panginoong Yesus. And verse 9, sabi rito, at ang isang espiritu ring yon ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig at ang iba'y kapangyarihan magpagaling sa mga may sakit. Okay. So sinasabi rito na ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay ng mga kaloob na yan. Okay? So hindi yan galing kanino man. Yan ay bigay ng banal na Espiritu sa atin. Now, merong mga binanggit dito ng mga iba't ibang kaloob. Ito yung mga tinatawag na gifts of the Spirit. Gusto ko lang sabihin uli na itong mga kaloob na ito ay hindi yan permanente sa isang Kristiyano. Yan ay kumikilos kapag kailangan halimbawa, meron kailangang gumaling. So, pwedeng bigyan ka ng Panginoon ng kaloob ng pagpapagaling, ipanalangin mo yung kapatid na yon at siya'y gagaling. Okay? Pero, hindi natin sasabihin na, ay, ako meron akong kaloob ng pagpapagaling, kaya lahat ng mga may sakit lumapit sa akin. Hindi ganon. Hindi yan. Walang pwedeng mag-claim na ako meron akong gift of healing. Hindi. Kasi kumikilos na lang yan kung kailangan. At kahit sino pwedeng gamitin ng Panginoon dyan. Okay? Yan yung mga gifts of the Spirit na binanggit dito. At meron tayong dapat iwasan. Sabi rito, verse 5, iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoon paglilingkuran. Ang dalawang iwasan natin dito, yung tinatawag na una, yung gift envy. Yung mainggit tayo sa kaloob ng iba. Ay, sana meron din akong kaloob ng yung pag-awit, no? Gusto ko yung kapatid na yun, talagang ang ganda ng boses niya. No? Ako, ang boses ko hanggang pangbahay lang. Di ba? Okay. And hindi tayo dapat mainggit sa kaloob ng iba dahil merong ding kaloob na binigay sa iyo ang Panginoon. Amen? O kaya, gift projection. Gift projection naman, dahil meron akong ganitong kaloob, dapat lahat kayo meron ding ganon. Okay? So, halimbawa, kaloob ng pagtuturo. No? Now, hindi porke ako ay merong kaloob ng pagtuturo, dapat lahat ng mga Kristiyano, isipin ko, dapat meron din ganong kaloob. So, dapat lahat kayo nagtuturo. Dapat lahat kayo nagtuturo ng Bible study. Okay? So, hindi dapat ganon. Hindi ko dapat i-expect na kayong lahat ay meron din ganong kaloob. Kuha niyo mga kapatid? Okay? Yan. So, sige, pangalawa. Yung H stands for heart. Okay, heart. Mamaya i-differentiate ko yung spiritual gift dahil may isa pa dyan mamaya yung abilities. Medyo i-differentiate ko lang. Heart. Ano ba yung heart? Yan yung iyong motivation.
Yan yung iyong passion. Yan yung, kumbaga talagang, yan ang gusto mong gawin. No? Talagang, hangarin mo talagang gawin yung bagay na yan. Sabi sa Proverbs chapter 27, verse 19, as water reflects a face, so a man's heart reflects the man. So, bawat isa sa atin, merong kanya-kanyang passion. O kaya, motivation. No? Meron siyang talagang ang heart niya talaga tumulong sa mga mahihirap. Di ba? No? Meron diyan talaga ang passion nila magbigay. Amen? No? Merong gano'n, di ba? Amen? Meron ba kayong gano'n? Yung passion niyo magbigay? No? Gusto ko malaman kung sino-sino yung merong gano'n. Hindi yan. Para lalo kong hikayatin, no? Na patuloy kayong magbigay. Amen? Hindi yung mamaya pagkatapos libre mo ako. Okay, hindi yan. Okay. Ito, pwede natin tanongin, what do I really enjoy doing the most? Ano ba yung bagay na pag ginawa mo talagang tuwang-tuwa ka pag ginagawa mo yun? No? What do I feel the most fully alive? Yung pag ginawa mo yung isang bagay na yan, talagang masiglang-masigla ka. No? Masayang-masaya ka. Yun yung yun yung heart mo. Okay? Letter A, abilities. Yan yung mga kakayanan na meron tayo. Now, gusto ko lang i-differentiate, no? Kasi maring tanong natin, anong pagkakaiba ng spiritual gift sa abilities? Etong abilities na tinutukoy natin dito, yan yung mga natural abilities na meron na tayo nung isinilang pa tayo. Okay? Meron ka ng ganyang kakayanan. No? Natural na yan sa'yo. Okay? At ito ay kasing halaga rin ng mga spiritual gift. Okay? So, halimbawa, meron tagala dyan, sinilang na merong ginintuang tinig. Di ba? Yung talagang maganda, meron talaga silang kakayang umawit. Sabi nga sa Romans chapter 12, verse 6, yamang mayroong tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandaang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na yan. Okay? So, at mayroong mga binanggit dito mga iba't ibang uri ng mga kaloob. Mayroong paglilingkod, pagtuturo, pangaral, pagbibigay, okay? Pamumuno. Meron talagang meron na kagad silang leadership ability, meron silang kakayanan na mamuno. Okay? So, 1 Peter chapter 4 verse 10, ang sabi diyan, bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin niyo sa pakinabangan ng lahat ang katangian tinanggap ng bawat isa. Okay? So, actually, pag binasa natin ang Bible, maraming mga binanggit diyang mga kaloob. At hindi po nalilimitahan lang dyan yung mga kakayanan o abilidad na pwede natin ipagamit kay Lord. Okay? So siguro nakasama na dyan yung meron talaga mga yung very sila, yung creative sila, no? Yung magaling sila sa arts, di ba? No? Amen? Meron ba sa inyong ganon? Meron? O sali kayo sa sa decoration group, di ba? No? Now, kung wala ka naman talagang ganong kaloob, huwag mong ipilit ang sarili mo. Naalala ko yung kwento ni Pastor Bong sa akin. Sabi niya sa isang church daw na, ako lang siya'y galing doon. Sabi niya,
Nung minsan daw, naghanap daw sila ng, siguro nawala yung song leader nila. No? Hindi na naging available. So sabi, hanap tayo ng na magsa-song lead. No? Sabi, merong mga kapatiran, sabi, Pastor, itong kapatid na to, pwede ito mag-song lead. No? Pero ang totoo lang talaga, yung boses niya talaga, ay alam mo na talaga na hindi pwede mag-song lead. Yeah? Yung hindi makuha yung tamang tono, okay? Sabi, alam mo, Pastor, itong kapatid na to, maganda ang puso niya. Sabi niya gano'n. Siya na lang gawin nating song leader. Maganda ang puso niya. Kahit yung boses niya hindi maganda. No? Siya ang ating gawing song leader. Alam niyo, sabi ni Pastor Bong, nung una parang ayaw niya talagang pumayag. So sabi niya, ganito na lang. O sige, kung talagang ipipilit niyo sa akin yung kapatid na yan, sige, tumayo siya sa harapan sa isang kondisyon. Itutok niyo ang mikropono sa puso niya. Diba? Kasi yung puso pala niya maganda eh. Itutok daw yung mikropono doon sa puso, na hindi sa bibig. Now, hindi ka naman sinasabi na, ang gusto ko lang dito is, kailangan parehong meron. Maganda ang puso at may skill, may kakayanan. Amen mga kapatid? No? Hindi pwedeng isa lang doon. Merong ang skill, pero ang puso naman ay hindi surrendered kay Lord. Diba? Sabi nga nila, magiging na lang yan, performance. Tatayo siya, ang galing niyang umawit, pero hindi niya ginagawa para kay Lord. Ginagawa niya para sa ay hangaan. Amen? So, mahalaga yung parehong yan. Pero, mahalaga talaga na yung magpapagamit sa ganitong ministry, may kakayanan para doon. Meron lang akong advice sa inyo, dahil yung kapatid na yun, yung nagtatanong nga sa akin, sabi niya, gusto ko magpagamit kay Lord, pero hindi ko alam kung saan. Sabi ko sa kanya, basta magpagamit ka kay Lord. Kasi pag magpapagamit ka kay Lord, doon mo malalaman kung saan ka talaga. Amen? No? Katulad ko noon, ang unang ministry ko talaga sa BGCC, pagtuturo sa mga bata. No? Sunday school teacher ako noon. All throughout my college days, nagtuturo ko ng mga bata. At sa pagtuturo ko, doon ko nakikita na meron pala akong kaloob ng pagtuturo. Amen? No? Nakita rin ng iba, at meron talagang mga nagko-confirm na meron akong ganong kaloob. Dahil, nagpagamit ako kay Lord. So, kung gusto niyo malaman kung ano ang ministry niyo, basta magpagamit kayo kay Lord. Amen, mga kapatid? No? At diyan, as you go along, malaman mo kung saan ka talaga tinawag ng Panginoon. Kasi makikita yan sa resulta din ng paglilingkod mo. At makikita yan ng iba na kung effective ka doon. So, yun lang. Yun lang ang payo ko. Sabi ko sa kapatid na yun, basta magpagamit ka kay Lord. Number 4, P, stands for personality. Okay? So, etong personality, alam naman natin na tayo, iba-iba yung ating personalidad. Merong tawag ang iba dyan, yung tinatawag na temperament. Di ba, mga kapatid? Ewan ko, familiar kayo doon. Merong dyang, merong Kristiyano na extrovert. Yeah? Alam mo yung sabihin nun? Okay, yung talagang sila, yung napaka-sociable nila, di ba? Yung sila, yung gusto nila talaga, parati may kasama mga tao, yung ganyan, Meron naman introvert. Okay, gusto nila, mag-isa lang sila. Di ba? Yung extrovert, gusto niyang mag-work with a team, di ba? Pero yung introvert, gusto sa sarili lang niya. Pero, siya, meron siyang mga kakayanan. Meron dyan mahilig sa yung routine.
Yung gusto niya, o sige, yung kung anong gagawin ko, patuloy kong gagawin yon. Pero yung iba dyan, ayaw nung ganun. Yung iba gusto, parating bago. No? Yung gusto niya, parating may variety. Di ba? No, mabobore siya kung ang gagawin niya parati, ito na lang, araw-araw. Pero meron naman na, okay lang sa kanya yon. No? Ako, mas gusto ko yung routine. No? Yung basta yung talagang may sistema akong sinusundan. Okay lang kahit parati kong ginagawa 'yon. No? Mga ganon. Sabi nga, God works, sabi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 6 sa translation ni J.B. Phillips, God works through different people in different ways, but it is the same God who achieves His purpose through them all. So God works through different people. And your personality will affect where you use your spiritual gifts and abilities. Yung personalidad mo, maka-apekto rin yan kung paano at saan mo gagamitin yung mga spiritual na kaloob mo at kakayanan. Okay? So, halimbawa, meron kang motivation to share the gospel. Kaso yung introvert ka. No? Ayaw mo ng maraming tao. Okay? So, maaaring gagamitin ka sa one-on-one evangelism. Magaling ka sa one-on-one. Di ba? Yun namang isa na gusto niya, yung okay lang sa kanya maraming tao, pwede siya gamitin ni Lord sa mass evangelism. Magpipreach siya sa maraming tao o sa isang crowd. Di ba, kapatid? So, maka-determine yung personality sa ano din ng ministry ng Lord para sa iyo. And lastly, experience. 2 Corinthians chapter 1 verse 4, sabi diyan, inaaliw niya tayo sa ating mga kapigatian upang makatulong naman tayo sa mga namibigati sa pamamagitan ng kaliwang tinanggap natin sa Kanya. Okay. So, sabi rito ni Apostol Pablo na yung kaaliwang natanggap nila sa Panginoon, yun din ang kaaliwang binabahagi niya sa mga kapatiran. So, meron siyang naranasan at mula dun sa karanasan na yun, siya ay inaliw ng Diyos, kaya kaya niya ngayong aliwin yung mga taong nakaranas din ng ganon. Kaya yung ating mga karanasan, sabi nga, kasama na dito yung mga karanasan natin sa pamilya, sa yung ating edukasyon, yung ating vocation, no? Yung ating trabaho, yung mga spiritual na karanasan, yung pagpapagamit natin kay Lord, and even yung mga painful experiences natin, gagamitin ni Lord para tayo ay maging lingkod niya sa iba. Amen, mga kapatid? And you will be most effective, sabi ni Rick Warren, when you use your spiritual gifts and abilities in the area of your heart's desire and in a way that best expresses your personality and experiences. Maging effective ba tayo pag ginamit natin ang ating mga spiritual na kaloob at kakayanan sa bahagi na yung talagang yun ang hinahangad ng puso natin at sa paraan na nagpapahayag ng ating personalidad at ng ating karanasan. Speaking of karanasan, maaaring sabihin natin, pastor, alam mo, hindi maganda yung nakaraan ko eh. No? Maaaring sabihin natin, kung di mo alam, pastor, kung ano yung mga naranasan kong abuse, no, mula sa akin, sa mga taong malapit sa akin. Pero alam niyo mga kapatid, kalimitan, ginagamit ng Diyos yung mga ganong mga Kristiyano, kahit sabihin natin meron silang mga painful experiences sa buhay nila, pero dahil sila ay pinagaling, sila ay hinilom na ni Lord, gagamitin sila ni Lord sa mga taong nakaranas din ng ganon. Amen, mga kapatid? No? So wag nating isipin na dahil hindi maganda yung nakaraan mo, hindi naging maganda yung mga karanasan mo, hindi ka nagagamitin ni Lord. Hindi. Kayang i-redeem ni Lord yung mga karanasan na yan.
para gamitin ka naman ng Panginoon sa mga dumadanas din nun. Okay? So number 2, use your talents, your gifts and abilities, your time and treasure to serve others. So gamitin natin. So kung alam na natin yung mga kakayanan natin, gamitin natin. At pwede natin gawin, sabi nga dyan, by observing and meeting the needs of others. So paano tayo gagamitin ni Lord? Kailangan, nagmamasid tayo kung ano yung pangailangan ng iba. No, hindi yung tinatakpan natin ang ating mga mata sa pangailangan ng iba. So, tingnan natin. At tugunin natin yung pangailangan na yon. Amen? May isang kapatiran, sabi niya, Pastor, gusto kong papinturan ng opisina. Ang ganda, di ba? Di ba, kapatid? Gusto niyang papinturan yung opisina, gusto niyang pagandahin yung opisina. So, yun yung motivation ng Lord sa kanya. Kasi meron siyang resources para magawa yun. No, marami siyang pintura. Okay. Marami siyang mga gamit na pwedeng i-share. No? At praise God. No? Kasi nakita niya eh. No? Nakita niya, siguro pagpasok niya sa opisina, nakita niya na hindi mukhang opisina. Okay. Okay. Meron man talaga mga nakapasok na ng opisina, sabi nila, opisina ba ito? Pero hanggang doon lang sila. Okay. Maganda yung, Pastor, ganito bang opisina pala natin? Pagandahin natin, Pastor. Amen? Amen? No? So nakakita siya ng pangailangan at nagpagamit siya kay Lord. Okay? Pagpapagamit pa lang pala dahil hindi natuloy nung isang araw. Anyway, so isang linggo, makita nyo bago na yung pintura nito. Amen, mga kapatid? Okay. Serve with the right attitudes. Ano yung right attitudes na yun? Una, serve the Lord with gladness. Sabi sa Psalm 100 verse 2, serve the Lord with gladness. Maglingkod tayo na masaya. Amen, mga kapatid? Amen? Hindi yung, ako na naman na naglilinis nito. Asan na yung mga kasama ko? Di ba? Sample lang, no? Di ba? Ako na naman na nagliligpit nito. Di ba? Asa yung gumamit tong baso na to? Di ba? No? Okay? Kaya mga kapatid, kung gumamit kayo ng baso rito, kayo maghugas ha, mga kapatid. Okay. At maging masaya tayo maglingkod kay Lord. Amen. Amen, mga kapatid. Nakangiti tayong naglilingkod kay Lord. Amen. Okay? Maganda yun eh, yung masaya kang naglilingkod kay Lord. Serve the Lord wholeheartedly. Sabi sa Colossians chapter 3, verses 23 and 24. Halimbawa, binigyan ka ng ministry ni pastor. Okay? So, gawin mo yun. Bigyan ka ng assignment ni pastor. Gawin mo yun kahit nandyan si pastor o wala. Amen. Dahil sabi rito sa Colossians chapter 3, verses 23 and 24, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaang sa kalooban na waring hindi sa tao, kundi naglilingkod, hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. At alam naman ninyong gagantimpalaan kayo ng Panginoon. Tatanggapin ninyo ang inilan niya sa kanyang mga anak, sapagkat si Kristo ang Panginoon pinaglilingkuran ninyo. Okay? Work at it as working for the Lord, not for man. Kaya pag ginagawa niyo para kay Lord, gagawin niyo ng buong puso. Gagawin niyo, ibibigay niyo ang best ninyo dahil deserve ni Lord ang best service natin. Amen, mga kapatid? Amen. Praise God. And serve faithfully. Ako, itong medyo challenging. Serve faithfully. Paglingkod tayo ng buong katapatan. Hindi yung
Hindi yung iiwanan mo yung ministry na binigay ni Lord sa iyo. Yung ba ay serving faithfully? Okay? 1 Samuel chapter 12, verse 24. Although alam ko, minsan may mga dahilan, pero talaga sa paglilingkod kay Lord, maraming mga hadlang, maraming mga pwedeng mag-discourage sa iyo, pwedeng humadlang na merong sabihin nating yun nga, pwedeng mag-discourage sa iyo. Pero ang sabi rito, 1 Samuel chapter 12 verse 24, lamang dapat kayong matakot kay Yahweh. Manatili kayong tapat sa Kanya. Paglingkuran niyo siya ng buong puso at lagi niyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. I think sa English, sinabi talaga yung, okay, sabi rito, 1 Samuel chapter 12, verse 24. But be sure to fear the Lord and serve Him faithfully with all your heart. Serve Him faithfully with all your heart. So kung ano naman binigay ni Lord sa'yo na ministry, hanggat makakaya mo, gampanan mo yon ng buong katapatan. Amen, mga kapatid. Kasi hindi tao ang tumawag sa iyo. Ang Diyos ang tumawag sa iyo sa ministry na yan. Amen. So serve with gladness, serve wholeheartedly, and serve faithfully. So, siguro hanggang dito lang muna ako. Gusto ko sanang tumuloy sa pangalawa pero wala na tayong panahon. Pero I pray na talagang ito ay makapag-encourage sa atin na lalo pang maglingkod sa Diyos. At alam niyo, ang paglilingkod sa Diyos, ano yan kasama na diyan paglilingkod natin sa bawat isa. Dahil pag sinabi natin naglilingkod tayo sa Diyos, kaakibat doon yung paglilingkod natin sa bawat isa. Kumbaga, serving God involves serving one another. Hindi natin maihiwalay yon. So, purihin ang pangalan ng Panginoon. Tayo po ba may mga natutunan sa umagang ito? Amen? So, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga paalala, yung mga gabay at pagtuturo sa amin. Dalayan po namin, O Diyos, na tulungan niyo po kami na maging tapat sa pagkatawag niyo sa amin at sa mga kapatid namin na hindi pa rin nila lubos na nakikita kung saan niyo po sila gagamitin. Kayo po, Panginoon, ang gumabay at tumulong sa kanila. At we really pray, Lord, na bawat isa po sa amin bilang bahagi na yung katawan ay gampanan ang aming bahagi para ang katawan ninyo, Panginoon, ay lumago, lumakas. Ito ay magamit nyo, Panginoon, para sa iyong layunin. Salamat po, Ama, at tulungan niyo po kami na sa aming paglilingkod, huwag po namin kakalimutan na ito ay magagawa lang namin sa biyaya at lakas ninyo at dapat namin gawin para lamang sa inyong kapurihan. Ito lang po ang aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Amen.